Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang kapayapaan. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo nasa ikawalong araw ng ating Misa de Gallo. At upang maging marapat tayo sa paghahanda sa pagdating ni Jesus sa kapistahan ng kanyang pagsilang, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, linob mo ang inyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkaloob mong kaming sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamamagitan ng Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakiyas. Narito ang pahayag ng makapangyarihang Panginoon. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino makaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na napagdadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon at ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kanya tulad ng dati. Ngunit bago dumating ang nakahihindik na araw ng Panginoon, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Muling magkakalapit ang loob ng mga ama at mga anak. Kung hindi, mapipilitan akong pumarian at wasakin ang inyong bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang kaloob mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana sa abamong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo, poon ang katotohanan. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mabababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Tapat ang pag-ibig, siyang umaakay, sa tumatalima, sa utos at tipan. Sa tumatalima, siya'y kaibigan at tagapagturo ng banal na tipan.
Ang lahat po ay magsitayo. Sumain niyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya ay pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Sakarias sana ang ipangangalan sa kanya, gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi, Juan ang ipangangalan sa kanya. Subalit wala isa man sa inyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan. At namangha silang lahat. Pagdakay nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay, ano pat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Judea ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano nga kaya ang batang ito, sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Manatili pong nakatayo. Tayo po ay magantanda ng krus habang ginagawad ang pangbibidnisyon ng aklat ng mabuting balita.
Ang lahat po ay magsiupo at ating pakinggan ang homilya ng lubhang kagalang-galang Gilbert A. Garcera, Arsobispo ng Lipa. Father Oka, ang ating kura paroko at rektor ng Pambansang Dambana na Santo Padre Pio, mga kapatid kong pare, mga madre, sambayan ng Diyos, dito Santo Padre Pio. Tayo ay nasa ikawalong gabi na ng ating Misa di Gallio. Isang araw na lamang ang pinakahuling araw bukas at alam natin Pasko na. Ang siyam na gabi ng ating pagpunta simbahan, madaling araw tulad ng sa ngayon, ay nobenaryo, isang paghahanda para sa atin upang tayo ay makapagbigay ng sarili, handang-handang tanggapin si Jesus sa kanyang pagsilang, paghahanda. Kung kaya't pagmasdan ninyo, meron tayong 4 na kandila. Tanda ng 4 na linggo. Tanda ng paghahanda. At kita ninyo, bilog ang Advent wreath. Hindi triangle, hindi square, bilog. Sapagkat ang buhay natin ay paghahanda sa buhay na walang hanggan. Yan ang ibig sabihin ng circle. Buhay na walang hanggan. Buhay na kasama ang Diyos. Kung kaya tamang-tama lamang mga kapatid, ng ating ibang unang pagbasa ay patungkol sa paghahanda. Paghahanda na sinasabi ng isang propeta, si Malakias. Sabi ng Panginoon, ipadadala ko sa inyo ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa inyong templo, darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipahahayag ang aking tipan. Yan ang sabi ng Diyos at yan ay nanggaling sa bibig ng isang propeta, isang tagapagpahayag ng mensahe ng Diyos na darating ang sugo at may isang taong maghahanda. Ganun din ang sinasabi sa atin sa unang pagbasa, ngunit bago dumating, nakahihindik ang araw ng Panginoon, isusugo ko sa inyo ang isang propeta ng pangalan Elias. Paghahanda. At tayo ay nagpapasalamat sapagkat tayo inihahanda. Hindi binibigla tayo ng Diyos, palaging inihahanda. Kung anuman sa buhay natin, inihahanda tayo ng Diyos. At tayo nagpapasalamat sa Diyos. Sapagkat itong Diyos natin ay Diyos ng paghahanda at lahat tayo inihahanda. Sa buhay man natin, sa misa man natin, sapagkat ang unang bahagi ay paghahanda para sa pangalawang bahagi ng tinatawag natin Eucharistia. Tayo nagpapasalamat sa Diyos. At yan ang ibig sabihin ng Eucharistia, pagpasalamat sa Diyos. Mga kapatid, na iba ang ating Misa di Gallio sa taong ito. Sapagkat sa loob ng mahigit 2 taon, hindi ganito ang ating pagdiriwang. Ako'y natutuwa kay Father Oka sa mga kaparian na nag-aalaga sa inyo. Sapagkat napakaraming tao, meron kayong 10 barangay, ngunit 12 ang mga chapels na minimisahan gabi-gabi.
at maraming tao. Yan ang naiba sapagkat tila'y bumabalik at bumabalik na tayo ngayon sa new normal. Babalikan ninyo ang COVID. December 2019, sa Wuhan, China, sa pag-aakala natin ng COVID ay isang simpleng flu. Sa pag-aakala natin na ang COVID ay sa China lamang, ngunit nagkamali tayo. Unti-unti, buong mundo nakararamdam ng nakamamatay na virus ang tinatawag COVID-19. Ngunit nakalulungkot sapagkat kung December 2019 nag-umpisa ang COVID, sa sunod na buwan, susunod na taon, January 12, 2020, alam nating mga Batanggenyo, sumabog ang Bulkang Taal. Itong Padre Pio, isa sa mga evacuation centers, at yan, Divine Mercies Church Chapel natin, ay punong-puno ng mga kapatid natin, mga kababayan natin, na nagsilikas galing sa mga lugar ng Talisay, Laurel, Agoncillo, Santo Nicolas, sa Taal, at sa mga karatig na bayan, sapagat tayong lahat ay nakaramdam ng pagsabog ng Taal Bulkan. Ngunit, napakagandang biyaya, nagpasalamat tayo. Hindi natin iniwanan ang ating mga kapatid na naghihirap. Itong parokyang ito, kayo ay naglingkod, tumulong, hindi lamang sa community pantry, sapagkat ang lugar ninyo naging available, lugar na kung saan nandyan ang evacuation center. Pasalamat sa Diyos. Una, buhay tayo ngayon. Maraming namatay sa COVID. At tayo'y nagpapasalamat sa Diyos, buhay ka, kapatid. Buhay tayo. Ngunit ipagdasal natin ang mga yumauna. Kapamilya natin, kaibigan o kakilala natin, ipagdasal natin ang mga caregivers, mga nag-alaga sa mga na-COVID, o kaya ilan sa inyo na na-ospital o nasa bahay lamang na COVID. Isang alaala na dapat pasalamatan natin. Isang alaala ang pagsabog ng Bulkang Taal na pasalamatan natin. Ngunit ang pagpasalamat natin sa mga araw na ito ng nobinaryo ay hindi lamang sapagkat malapit ang matapos ang COVID. Hindi sapagkat nasa alert level 1 na lamang ang Taal Volcano. Meron pang napakahalagang biyaya dito sa inyo, sa ating pambansang dambana. Yan ang ibinigay ni Papa Francisco sa inyo, sa parokyang ito, ang tinatawag Jubilee Church. Sapagkat ipinagdiriwang natin ang ginintuang hubileo, 50 years, bilang arsidiocesis. At hiningi ko kay Papa Francisco na gawaran kayo ang 14 na parokya bilang isang Jubilee Church. Ano-ano yon? Mga simbahan sa buong probinsya. Ang katedral, ang basilika sa Taal, ang basilika sa Batangas, ang simbahan sa Tanawan, ang simbahan sa Bawan, ang simbahan sa Santo Tomas, ang simbahan sa Balayan, ang simbahan sa San Jose, sa Ibaan, sa Calaca, sa San Juan, sa Isla Verde, ang simbahan kung saan nakalagak ang imahen ng Our Lady of Kaysasay sa Labak, sa Taal, at ang parokyang ito, ang National Shrine ng Padre Pio. Paano natin papahalagahan ang biyaya ng Diyos na tayo nagpapasalamat sa Kanya sa mga araw na ito? Mga kapatid, meron tayong Chapel of Reconciliation. Binuksan ko ang pintuang hubileo
sa tinatawag natin Reconciliation Chapel. Pumasok kayo dyan at nakasisiguro kayong tatanggap kayo ng ibinigay ni Papa Franciscong Indulhensya Plenaria. Ang Indulhensya Plenaria ay ang pagpawi ng mga kaparusahan temporal. Ano po itong tinatawag kaparusahan temporal? Temporal punishment. Tuwing tayo nagkukumpisal, may mga pagkakataon nakakalimutan natin ang sinasabi ng pare na gawin mo ito. May mga kapatid natin na nasa purgatorio, tila'y nasa purgatorio pa sapagkat hirap na hirap sila at walang biyaya na maaring makatulong sa kanila at makakatulong ang Indulhensya Plenaria. 3 ang kinakailangan gawin natin upang tanggapin natin ang biyaya ng Indulhensya Plenaria. Una, ang pagpasok sa Chapel of Reconciliation upang makipagbalik uli sa Diyos, upang magkumpisal. Sa panahon ng Adbyento, upang makita natin ang kahalagahan ng biyaya ng Christmas, hinihingi sa atin magkumpisal, magbalik loob sa Diyos. Pangalawa, magsimba at mangumunyon. At pangatlo, ang pagdasal para Santo Papa. Biyaya ng Diyos na tinanggap natin dito sa pambansang dambana, ang pagbabalik loob, ang pagtanggap ng Indulhensya Plenaria. Kung sa unang bahagi ng aking sermon ay inaanyayahan kayo na magpasalamat, ang pangalawang hamon ko sa inyo ay humingi ng biyaya. Araw-araw bumabalik at bumabalik tayo dito hanggang bukas, hanggang sa Christmas. Hindi pa huli ang lahat, mga kapatid. Humingi ka ng biyaya sa Diyos. At kung bakit maaga tayong nagigising, sakripisyo. Hirap natin magising ng umaga, ngunit alam natin na magsisimba tayo at hihingi ka ng biyaya sa Diyos. Sa Ebanghelyo, narinig natin ang napakalaking biyayang naibigay kay Elizabeth. Biyaya sapagkat kahit napakahirap, kahit imposible, alam natin na pag tayo nagdarasal, kung yan ay para sa atin, kung yan ay kaloob ng Diyos para sa iyo, kapatid, tatanggapin mo ang biyayang yon. At yan ang Christmas sa iyo ng Diyos. Yan ang aginaldo sa iyo ng Diyos. Yan ang regalo sa inyo ng Diyos. Sa Ebanghelyo narinig natin, dumating na ang oras na ipinanganak ni Elizabeth at nagluwal lang isang sanggol na lalaki. Isang biyaya, ang buhay. Huwag kayong aalis ngayong gabi, ngayong araw, na wala kayong hinihingi kay Santo Padre Pio. Mapaghiwala si Santo Padre Pio. Alam natin na kahit imposible, tulad ng sa Ebanghelyo, nabaog si Elizabeth, ngunit kung iyon ay igagawad ng Diyos, ibibigay sa iyo ng Diyos. Dalawa ang hamon ko sa atin ngayon. Una, magpasalamat sa napakaraming biyayang tinanggap natin. At ngayon, bumalik ulit tayo simbahan upang magpasalamat. Uuwi kayo, matutulog kayo muna. Ngunit huwag niyong kalimutan, ilista ninyo ano ang mga dapat pasalamatan ko. Pangalawa, uuwi kayo, ilista mo ano ang biyayang hinihingi ko. Para sa sarili, para sa asawa mo, para sa pamilya, para sa negosyo mo, para sa kalusugan. Napakaraming biyayang hinihingi natin sa Diyos. Huwag mong kaligtaan, humingi sa Diyos. At kung nararapat, natanggapin mo yon, yan ang regalo sa iyo ng Diyos. Biyaya na tatanggapin mo sapagkat hiningi mo. Dalawang bagay, pasasalamat at pananalangin, paghingi ng biyaya sa Pasko.
pangunahan ko na ang pagbati sa inyo ng Merry Christmas galing sa Arsobispo ng Lipa. Ipagdadasal ko kayo, ngunit huwag niyong kalimutan, magpasalamat at humingi ng biyaya sa Diyos. Ang lahat po ay sandaling tumahimik at magnilay. Magsitayo po ang lahat. Ang kapanganakan ni Juan ay isang tiyak na hakbang sa katutupad ng ipinangakong Mesiyas na ipinadala ng Diyos. Taglay sa ating isipan ang katapatan ng Diyos, manalangin tayo para sa pagpapahalaga sa katangiang ito ng ating buhay. Ang ating tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa, ang simbahan sa pamamatnubay ng Santo Papa ay maging lalong tapat sa kanyang misyon bilang kasangkapan ng pagliligtas sa sangkatauhan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa lahat ng pari at relihiyoso ay maging maningning na halimbawa ng katapatan sa kanilang pangakong mamuhay alinsunod sa mahigpit na kahingian ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa, pairalin ng mga mag-asawa ang pagkakasundo ng kanilang mga mag-anak sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa isa't isa, alang-alang sa kapakanan ng kanilang mga anak. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa lahat ng guro, katikista at namumuno sa mga kabataan ay magpahalaga sa kanilang pangakong magsikap para sa wastong pagpapalaki sa kabataang nasa kanilang pangangalaga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa, lahat na nagtataguyod ng kapayapaan at katarungan ay umani ng bunga ng kanilang paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoong Diyos, papagningasin mo sa amin ang lalong taimtim na paghahangad na masaksihan ang katuparan ng inyong pangako at ang kapasyahang tumulad sa iyo. Ikaw, laging tapat na nabubuhay at naghahari, magpasawalang hanggan. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Puso'y linisin ng lupa.
Lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspo sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birhen, kanyang inang tunay, sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin, lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 ang Panginoon Diyos, na makapangyarihan, ang Diyos ng mga hukbo. Lumat langit ay napupuno ng kalangitan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Amin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan makasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, niyariyan kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. At ang kapangyarihan at ang kapurihan
Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwagan aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa sa amin, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madamang iyong kagandahang loob, upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak, na ngayon aming ginugunita ang kanyang ina, sa pamamagitan din ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan.
Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sulod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsitayo para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ng inyong mga nais pabasbasan para sa mga nasa kanilang tahanan. Ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabendisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at miracle oil at mga rosas na iaalay kay Padre Pio na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayin niyo at rin pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.